Napakasarap magpuri sa Panginoon. Tama po ba? Alam niyo po ba kung bakit napakasarap magpuri sa Panginoon? Sapagkat alam natin na yung Diyos na sinasamba natin ay buhay. Amen? Hindi po siya nabuhay ngayon, kundi siya po ay buhay. Hindi po siya namatay nung Friday, tas ngayon nabuhay. Hindi po. Nung namatay ang ating Panginoong Hesus, after ng 3 araw, siya po ay nabuhay. At hindi na po siya namatay noon after. Amen po ba doon? So, napakasarap magpuri sa Diyos na buhay. Hallelujah. So, sino po nakakaalala sa inyo ng ating one-year team? Parang ilan lang ata yung nakakaalam. Buhay kay Kristo, buhay kay Kristo. Sino dito ang naniniwala na buhay si Kristo? Sino po dito naniniwala na buhay sa kanyang buhay si Kristo? Tapos na po tayo sa ating, kasi naniniwala na po kayo na buhay si Jesus eh. Pero alam niyo po, ngayong umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa kung paanong yung buhay po natin ay maging buhay kay Kristo. So, kung naniniwala po tayo na ang ating Diyos na sinasamba ay buhay, dapat po, siya rin po ay buhay sa ating buhay. Puro buhay, no? Pero yun po yun yung pagpafokusan po natin sa umagang ito. At ang ating pag-aaralan po ay matatagpuan sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 hanggang 11. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa paggalang sa salita ng Panginoon. Dun sa mga gantong Bible po, nasa page 221. Page 221. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 11. Sabi po rito, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Verse 8. Sa kahuli-huli na'y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Tayo po'y manalangin. O Diyos na yung makapangyarihan sa lahat, kayo po'y nagpapasalamat sa oras po na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, naranasan na po namin, Panginoon, ang iyong presensya.
Maraming salamat, O Diyos, sapagkat sa oras po na ito, pinapaalalahanan niyo po kami na dapat ikaw, Panginoon, ang aming buhay. At sa aming pag-aaral po, Panginoon, ng iyong salita, ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga puso upang ang mensaheng aming madinig ay maging buhay sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo po yung makakaupo na. Ang ating pag-aaralan po ay patungkol sa Alive in Christ, because He lives, we live. So, dahil po ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay, dapat po ito rin ay maging buhay ng ating buhay. So, sino po nakakaalam sa inyo nung Avengers? Siguro alam naman ng bawat isa yun, no? So, di ba merong scene doon nung kalaban nila si Thanos. So, sabi ni Doctor Strange nung panahon na yon, tinignan niya yung future. Tapos parang sa lahat ng na nakita niyang future, isa lang yung parang reason or isa lang yung way, parang isang way para mapatay si Thanos. Parang ganun siya. Sa lahat ng universe at chinek niya, isang universe lang doon yung parang mamamatay si Thanos. So parang sobrang baba ng percentage nung time na yon. Pero makikita natin doon yung ginawa ni Tony Stark, di ba? So parang sabi niya doon, alam niyo yung nag-snap siya ng finger, ba, I am Iron Man. Yun yung time na yun eh. Tapos nangyari, alam niya yung bigat ng gagawin niya, pero sinacrifice niya yung buhay niya. Tama po ba? Pero alam niyo po, si Jesus, alam mo pinagkaiba niya kay Tony Stark, si Jesus namatay, pero siya ay nabuhay. So, naalala ko yung mga preaching ni Pastor Ferds nung nakaraan, ang title ay Start with the Gospel. Alam niyo pinagkaiba ng Diyos na sinasamba natin sa ibang tao na sinasamba ng iba. Sila Muhammad, namatay sila tapos namatay lang. Pero si Jesus, after niyang mamatay, kinonquer niya yung death at siya ay nabuhay. Kaya napakalaga po ng resurrection sa buong gospel. Sabagat kung hindi namatay, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Hesus, walang silbi yung salvation natin. Parang ano daw yan parang isang upuan na kulang ng isang paa. 'Di ba? Nakita natin nung mga nakarang panahon na yung mga upuan, yung mga monoblock na bumabagsak, 'di ba? Pero yung nakaupo doon, nabubuhay kasi inaantok eh. Pero ano pong ibig ko sabihin? Ibig sabihin po, para yung isang bagay ay mapakinabangan, kailangan siya ay kompleto. At yung salvation na ating tinanggap sa Panginoon, ito po ay napaka-importante sapagkat ito po ay kompleto. 'Di ba? Ang ating Panginoong Hesus ay namatay, siya ay nabuhay, at muling babalik. Ngayon po, meron po tayong 3 bagay na pag-aaralan kung paanong yung buhay natin ay maging buhay kay Kristo. Kasi yun yung team natin eh. So dapat, yung buhay natin, dapat buhay kay Kristo. Amen? So meron po tayong 3 bagay na pag-aaralan. Una po, para maging buhay kay Kristo yung ating buhay, we need to receive the gospel. Pangalawa, we need to believe in the gospel. At pangatlo, we need to live the gospel. Receive the gospel, believe the gospel, live the gospel. So receive, believe, and live. So,
Sabi po sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 hanggang 2. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap. Yung gospel po, ito po ay malugod na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi nga ng ilang illustration, ito po ay parang isang regalo na hindi mo mapapakinabangan kung hindi mo ito bubuksan. Tama po ba? Kapag yung regalo, kinuha mo lang, tapos tinabi mo lang, walang mangyayari, hindi mo siya mapapakinabangan. Hindi mo mararamdaman at malalaman kung ano yung regalo na yun kung hindi mo bubuksan. So, ang gospel po pala, it is something to receive. Upang maging buhay kay Kristo, kailangan nating tanggapin ang gospel sa puso natin. Yun po yung number 1 na kailangan gawin ng isang tao. Tanggapin yung gospel ng buong puso. Sapagkat sa panahon natin ngayon, yung salita ng Panginoon, yung magandang balita ng Panginoon, sa lahat ng dako, naririnig na natin siya, tama po ba? Sa TV, sa MRT, makikita natin yon yung parang advertisement ng MX3, yung commercial, di ba? Makikita natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Meron din ako nakita dun sa mga box ng pagkain. Normally, minsan may makikita tayo ng mga verses. So, yung salita ng Diyos ay lantad na. Pero hindi lahat ng tao willing tanggapin yung salita ng Panginoon. At yun po yung nakakalungkot. Sapagkat ang Diyos ay may plano sa tao. Napakagandang plano para sa tao. Pero iilan lang yung nakakatanggap ng planong ito ng Panginoon. Ito lang po yung mga taong willing tumanggap ng gospel. Hindi po sapat na narinig lang natin ito, kailangan natin itong maranasan personally. Minsan may mga tao na uma-attend lang, napapakinggan, pero hindi fully tinatanggap yung napapakinggan. Di ba nga, minsan yung mga nanay, doon yung nauso na pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Kasi ganoon minsan may mga tao na pinipili lang kung ano yung gustong tanggapin. Pero hindi po ganoon nag-work yung salita ng Panginoon. Kailangan po natin itong tanggapin ng buong puso at nais ng Diyos na maranasan ito personally. Gospel must be personally received. Di lang po ito basta impormasyon. We need to accept Jesus. Tanggapin natin siya ng buong puso. Sa panahon po natin ngayon, uso yung yung kapag mahal na araw, yung magnilay-nilay. Nakakalungkot na yung iba ay ginagawa lang yung pagninilay-nilay parang once in a year, parang ganon. One season every year. Tuwing mahal na araw lang. Paano kung hindi na umabot ng mahal na araw? Nakakalungkot naman po yun, no? Pero nais po ng Diyos na yung salita niya, everyday, binabasa. Everyday, tinatanggap. Sapagkat hindi po natin mararanasan yung biyaya ng Diyos kung papakinggan lang natin ito at kung minsan lang natin siyang babasahin. Minsan pa nga, sa panahon ngayon, di ba sabi nila yung mahal na araw, ito yung pag-inilay-nilay ng ginawa ng Panginoong Hesus. Tapos yung iba, minsan na nga lang siya, nag-swimming pa, parang gano'n, di ba? Pero yun yung normal na nangyayari. Pero mapalad tayo sapagkat nire-remind ng ating Panginoon araw-araw
na yung gospel, it is something to receive every day. And it is something na maranasan natin personally. Hindi maranasan ng katabi mo, tapos ikikwento lang sa'yo. Hindi. Hindi maranasan ni pastor, tapos ikikwento lang every Sunday. Hindi po. Nais ng Diyos na yung salita niya ay maranasan ng bawat isa sa atin. At alam niyo po, kapag naranasan natin at tinanggap natin yung gospel, meron po itong resulta. Makibulat po tayo sa John chapter 1, verse 12. Sa page 117. Sabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Nakakatuwa at sobrang nakakataba ng puso na yung result ng pagtanggap at pagsampalataya sa magandang balita, tayo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Parang yung kriminal nung pinako sa krus. Sabi lang niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Pero on the spot, sinabi ng Panginoong Jesus, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Yung promise ng Lord, hindi siya, alam mo yun, parang bukas pa mangyayari. Hindi po. Yung promise ng Lord, once natanggapin natin at panampalatayaan yung gospel, right on the spot, yung rights na maging anak ng Diyos, ibibigay yun ng Panginoong Hesus sa atin. Hindi yun something na may kailangan ka pang asikasuhin. Kapag after mo tanggapin, kailangan mo munang pirmahan to. Di ba ganoon sa government, di ba? Para ma-receive mo yung, kunyari, yung loan sa Pag-ibig o sa SSS, meron ka pang kailangan ipasa. Di ba? Kahit member ka na, meron ka pa kailangan ipasa. Pero sa ating Panginoon, ang kailangan lang natin, tanggapin at manampalataya, right on the spot, bibigay ni Lord yung karapatan na maging anak ng Diyos. Grabe yung promise ng Lord. Sobrang amazing ng promise ng Lord. Sa sobrang amazing niya, maraming taong binabaliwala na lang ito. At yun yung pinaka nakakalungkot. Kapag tinanggap natin ang gospel, pangalawang bagay ay nagiging matibay ang pundasyon ng ating buhay. The gospel is where we stand. Receiving the gospel is not a one-time event. It is the foundation of our life. Standing in the gospel means building our life on Jesus. So kapag po yung gospel ay isinabuhay natin, tinanggap natin wholeheartedly, yung buhay po natin ay ipinupundasyon po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Ano po ba yung kahalagahan na maging pundasyon si Jesus ng ating buhay? Makibukas po tayo sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Sabi po rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang buhay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha,
at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Inialin tulad po ng ating Panginoong Hesus na kapag yung buhay po natin hindi po pundasyon sa Kanya, para po tayong isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Alam naman po natin na yung buhangin, kapag pag may dumaan na alon, tatangin po yung buhangin. So wala pong bahay na makakatagal sa buhanginan. Pero po, ang Panginoon, hinahalin tulad naman niya kapag yung tao nakinig at isinasagawa yung kanyang mga salita. Ito po ay, una, tinuturing niya itong matalino. May tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, yun yung pinagkaiba. At yun po ang nais po ng Panginoon sa atin, yung buhay po natin, ipagkatiwala po natin sa Kanya. We must build our lives on Jesus. Kasi maraming pagsubok na darating, maraming mga bagay na mangyayari para i-test yung faith natin. Pero kapag yung faith natin founded in Jesus, wala pong sino man makakatibag po nito. So yun po yung nais ng Diyos sa atin. That the gospel is where we stand. At nais po ng Diyos na maging foundation po ng buhay natin ang salita ng Panginoon. Pangalawa, we need to believe in the gospel. Una po, kailangan ito'y tanggapin. At pangalawa, kailangan po natin itong paniwalaan. Hindi lang ito something na natatanggapin natin, tapos bukas, bahala na. Dapat po, at ang nais ng Diyos, after we receive it, kailangan po nating paniwalaan ito. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 hanggang 8, tuloy lang po natin yung basa. Sabi po dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Verse 7, at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Alam niyo po ba, sa korte, bago maging matibay yung isang claim, kailangan ng 2 o 3 na witness. Kasi kunyari, sinabi ko, nakita ko siya na pumasok sa isang bahay. Pero ako lang naman yung nagsasabi nun, hindi siya kino-consider ng judge na totoo. So kailangan merong magpatibay ng 2 o 3 witness na may nakita nga siya na gantong bagay bago ito sabihing totoo. Pero dito, pinakita po yung na napakaraming apostol ang nakakita na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay. Sa doon may 500, so higit siya sa 2 o 3. At marami sa atin na naranasan na ang Panginoong Hesus ay buhay. At ito po ay sapat na evidence na ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. So,
Dahil po rito, kailangan nating paniwalaan ang gospel. Sapagkat yung isang bagay, hindi natin ito mapapakinabangan kung tatanggapin lang natin pero hindi natin siya gagamitin o papaniwalaan. So, the gospel is something to believe. At ang isa po sa tinuturo ng gospel, sabi po rito, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So, yung gospel po ay pumapatungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Siya'y pinanganak sa isang birhen. Siya'y nabuhay ng parang isang normal na tao. Siya'y namatay. At after sa ikatlong araw, siya ay nabuhay. At siya ay muling babalik. Ito po yung heart ng gospel ng Panginoon. At isang bagay dito is yung resurrection ng ating Panginoong Hesus. Ang resurrection ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Naalala ko lang nung time na sinamahan namin si Pastor Jun sa isang parang burol. Natatandaan ko, sinabi ni Pastor Jun dun sa pamilya nung namatayan, congratulations. Sabi ko, Pastor, bakit congratulations? Diba dapat condolences, nakikiramay kami. Bakit po congratulations? Nasabi ni Pastor Jun, kasi yung taong namatay, nakakilala sa Panginoong Hesus bago siya mamatay. So, it is something na kailangan ipagbunyi, i-congratulate. So, kapag ang tao namatay, tapos siya ay naniwala sa Panginoon, ang kailangan sabihin, congratulations. Kasi yun yung hope na binibigay ng Panginoon para sa atin. Yun yung kung bakit tayo nagpapakapagal, kung bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Dahil gusto nating makasama siya sa paraiso. Gusto natin siya makasama na maghari. Tama po ba? So, kapag ang tao namatay, it is something na kailangan ipagbunyi. Dapat lang siya ay tumanggap sa Panginoon. Kasi kung di siya tumanggap sa Panginoon, ay makikiramay talaga tayo. Malungkot po yun. Pero ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Di ba, ang isa sa pangako ng Panginoon, sabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa po ito sa pangako ng Panginoon na after nating mamatay, makakasama natin siya panghabang buhay. Pero marami sa atin, wala pa naman sigurong gustong mauna, no? Pero ito yung something na kung bakit tayo patuloy na naglilingkod, kung bakit natin patuloy siyang kinikilala. Kasi ito yung hope na hindi natin matatagpuan sa kahit anong bagay. Maraming tao natatakot mamatay. Maraming tao na ayaw pag-usapan yung about death. Kasi marami pa siyang gustong gawin. Hindi pa siya sure kung ano mangyayari sa kanya. Pero alam niyo po, kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, kapag pinaniwalaan po natin na siya ay muling nabuhay, bibigyan po tayo ng Lord ng pag-asa, hindi natin makakamtan sa anumang bagay sa mundong ito. Say po rito, the resurrection of Jesus is our hope. Because Christ rose, we have hope beyond death. Resurrection proves sin and death are defeated. Nung nabuhay po ang ating Panginoong Hesus, pinatunayan po niya na siya ay nagtagumpay sa kasalanan at higit sa lahat sa kamatayan.
Makibukas po tayo sa Roma chapter 6, verse 9 hanggang 10. Sabi po rito, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. So hindi po namamatay si Jesus every year. Sabi po rito, siya ay muling binuhay at hindi na muling mamamatay sapagkat si Jesus po ay buhay. Amen po ba doon? So, dito po, pinakita po ng ating Panginoong Hesus na napagtagumpayan niya na po yung death. Napagtagumpayan na po niya yung sin. At ang sino mang maniniwala sa Kanya at kung sino mang tatanggap sa Kanya ay mapagtatagumpayan din yung mga bagay na yon. Sapagkat kung ang Diyos natin ay Diyos ng mananagumpay, tayo rin po ay mga mananagumpay. Amen po ba doon? So, ito po yung hope na binibigay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang kaaway, pinapalahanan tayo lagi na tayo ay mga talunan. Pero alam niyo po, sinasabi at pinapangako ng Panginoong Hesus, ang sino mang manalig sa Kanya, ito'y gagawin niyang mga mananagumpay. Sino po dito mga mananagumpay? Taas yung kamay. Amen. Parang onti lang So, yun po yung hope na binibigay ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 10. Sabi po rito, ngunit ito'y nahayag na ngayon. Nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Saan po? Sa pamamagitan ng magandang balita. So napaka-importante po ng gospel. And makikita rin po natin kung paano napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus ang sin at ang kamatayan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55. Sabi po rito, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay po ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. So lahat na nagtitiwala, lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus ay mga mananagumpay. Amen. Pangalawa, the resurrection confirms God's payment for our sin. Makibukas po tayo sa Roma chapter 4, verse 25. Roma chapter 4, verse 25. Sabi po rito, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan. At muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So, yung resurrection ni Jesus, it confirms God's payment for our sin. Para siyang resibo, nakalagay, you're fully paid. Parang ganun yung resurrection ni Jesus. Sapagkat kung hindi nabuhay si Jesus, di tayo mapapawalang sala.
Sabi dito, siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Jesus' resurrection proves our sin is fully paid. We are no longer need to fear condemnation. Kaya kung binubulong sa iyo ng kaaway na lumayo ka sa Panginoon sapagkat makasalanan ka, hindi. Ang Diyos, siya ay namatay para tayo'y mapawalang sala. Tayo'y pinalaya na sa bihag ng kasalanan. Hallelujah. So, yung resurrection ng Panginoong Hesus, it confirms na tayo po ay mga malaya na. Yung malaya, hindi lang po ito something na kinakanta lang natin every Sunday, na malaya, 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 malaya. Hindi lang po ito kanta, kundi ito po ay pangako ng Panginoon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kaya sino dito ang mga pinalaya ng Panginoon? Yon, tayo po ay mga malaya na. Tayo po ay pinalaya sa gapos ng kasalanan. After we receive, believe, hindi po ito natatapos, kundi kailangan po natin itong isabuhay. So, napakaganda ng pangako ng Panginoon. At hindi po ito natatapos dito. After we receive, we need to believe, at higit sa lahat, ang pinaka-importante sa lahat, we need to live the gospel. Ipamuhay po natin ang salita ng Panginoon. Kasi marami sa atin na ang gusto lang tumanggap eh. Maraming tao ang gusto lang tumanggap ng tumanggap. Parang regalo, di ba ang sarap tumanggap lang ng tumanggap? Parang ang hirap, parang ayoko magbigay, gusto lang tumanggap ng tumanggap. Pero, ang nais ng Diyos para sa atin, ipamuhay po natin ang Kanyang salita. Para yung buhay kay Kristo, para yung buhay natin ay maging buhay kay Kristo. Hindi po natin magagawa yung bagay na yon kung di po natin isasabuhay ang salita ng Diyos. Ito po yung pinaka-importanting bagay na dapat ginagawa ng isang taong tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoon. Pinaka-importante po ay dapat siya ay nabubuhay at pinapamuhay niya ang salita ng Diyos. Say po sa verse 9 hanggang 11 ng unang Korinto chapter 15. Say po dito, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sapagkat nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinapaniwalaan ninyo. Gospel has the power to change people's lives. At pinakita ito sa pamamagitan ng grace ng ating Panginoon para sa atin. So ano po ba yung grace? Grace is unmerited favor. It is love of God towards humanity. At alam niyo po, ang taong tumanggap, ang taong naniwala, at ang taong pinapamuhay ang salita ng Diyos, meron pong tatlong fruits na nakikita sa kanyang buhay. Una, grace produces humility. Pangalawa, grace produces change. At pangatlo, grace produces purpose. So in Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10,
Sabi po dito sa Efeso chapter 2, verse 8 hanggang 10. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakipagkasa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Grace reminds us that we don't deserve it. When we truly understood God's grace, we realize we are saved, forgiven, and used by God. Not because by our works, talents, or skills, but because of His mercy. So, makikita po natin dito na kapag inuunawa po natin ang salita ng Diyos, ito po yung nagpapaalala sa atin na tayo po ay tinubos ng Diyos, tayo po ay pinatawad, hindi dahil sa galing natin magsalita, hindi dahil sa galing natin magbigay, hindi dahil sa galing natin tumugtog, hindi dahil sa sipag natin sa church, kundi dahil po, tayo po ay naligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. So grace makes us dependent on God. True humility comes when we stop relying on our own strength, wisdom, and depend on God's guidance and empowerment. So, ang taong tunay na tumanggap, ang taong tunay na naniniwala, at ang taong tunay na isinasabuhay ang salita ng Diyos, tutulungan siya ng Diyos na maging mapagpakumbaba. At makikita sa atin yung tunay na pagpapakumbaba kung tayo ay patuloy na umaasa sa ating Panginoon. Na hindi na tayo nagdedepende sa sarili nating kagustuhan, hindi na tayo nagdedepende sa sarili nating diskarte, kundi tayo ay nakadepende na sa guidance at empowerment ng ating Panginoon. So yun po yung isa sa dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano. Now, we cannot do everything if hiwalay po tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang isang puno ng ubas, yung sanga niya hindi po yan mamumunga kung ito po ay nakahiwalay sa puno. Para yung sanga, ito po ay mamunga, kailangan ito ay nakakabit sa puno. Wala po sigurong sanga na namumunga na walang roots, walang body, wala naman po sigurong ganun, no? Pero ang tinuturo po ng ating Panginoon sa atin na habang tayo namumuhay sa Kanyang salita, nawa matutunan nating isurrender fully yung ating sarili. Minsan kasi kapag dumarating yung pagsubok sa buhay, minsan mas nauna nating itry yung sarili nating strength bago tayo lumapit sa Panginoon eh. Minsan kung lalapit tayo sa Panginoon kapag naubusan na tayo ng mga plano, naubusan na tayo ng choices. Pero ang nais ng Lord, at kapag tunay na tayong naniniwala sa Kanya, yung pagpapakumbaba ay hinahayaan na natin ng Diyos na i-guide tayo sa anumang gagawin natin sa bawat araw. I-share ko lang po sa inyo dun sa Teresa. Actually, yung mga pinag-aaralan po namin ay patungkol sa bagong buhay kay Kristo. At nung time po na yun, last Sunday, pinag-aaralan po namin at nire-remind po kami ng Lord na everyday, lagi naming sabihin, pagising sa umaga, ang buhay ko ay kay Kristo.
So, nung sinasabi ko sa kanila yon, nung pinapagawa ko sa kanila yun, una, parang hesitant sila na, ano to pastor, ritual? Parang ganun eh. Pero alam niyo, nung naiintindihan nila na dapat yung buhay nila nakarely sa Panginoong Yesus, parang yung mga nakasimangot, parang numingiti na sila. At excited ako next Sunday na marinig ulit yung mga parutoon nila na ang Diyos at ang Panginoong Yesus ay tunay na kumikilos sa kanilang buhay. Alam niyo po, napakalaki ng plano ng Diyos kapag yung buhay po natin ay sinosurrender natin sa Kanya. Napag-usapan nga namin ng mga pastor nakaraan, yung will natin, meron lang siyang limitation na kaya natin gawin yung bagay na yon. Minsan, hindi pa, ang resulta nun, laging failure, minsan lagi pa tayo nag-fail. Pero kapag yung buhay po natin ay ibinigay natin sa Panginoon, pinagkatiwala po natin sa Panginoon, meron po napakalaking changes na mangyayari po sa buhay po natin. Pangalawa, grace produces change. Sabi po sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Grace transforms behavior, attitude, and priorities. Hindi lang po forgiveness yung natanggap natin, kundi nagbibigay din po ito ng power para kalimutan natin at iwan natin yung old habits at higit sa lahat, yung kasalanan. Alam niyo po, kapag ang tunay na naniwala sa Panginoon, if yung faith niya ay buhay, nagiging madali yung mga bagay na ito. Sapagkat hindi na po tayo hindi na yung personal nating strength yung lumalaban para magbago, kundi yung strength na ito ay nagmumula na sa Panginoon para tayo ay mabago. Kaya nais ng Diyos na yung faith natin ay maging tunay. Ang panawagan po ng Panginoon para sa atin ay siyasatin po natin yung sarili natin. Tanungin natin yung sarili natin, if yung faith ko ba ay tunay? Nung tinanggap ko ba si Jesus, nadala lang ba ako na dahil napipilitan lang ako? Kasi alam niyo pa, mga kapatid, ang tunay na naniwala sa Panginoon ay nagbabago. And it is something na hindi natin kailangan pag-aralan na ano ba yung dapat kong strategy na gawin ko. Hindi. Para po tayo makaranas ng change, kailangan maging dependent po yung buhay natin sa salita ng Panginoon. So, ako rin po minsan may mga panahon na parang ang hirap. Pero alam niyo po yung laging dapat gawin ng isang Kristiyano pag nahihirapan, laging bumalik sa salita ng Panginoon. Laging bumalik sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung sa sarili lang natin, di natin kayang magbago. Kung sa sarili lang natin, hindi natin kayang bumait. Pag nakita natin yung kapitbahay natin, parang sarap suntukin. Parang ganun siya eh. Share ko lang po sa inyo dun sa tinitiran po namin ni Vinya. Kasi sa tabi po naming unit, meron pong parang renovation na nangyayari. Tapos syempre, pag renovation, yung mga workers, nagsisimula po yung trabaho nila ng alas 8 hanggang alas 5. So ako po ay, yung work ko po natatapos ng mga alas 2. So normally yung 8, parang ano pa yun, medyo inaantok pa ako nun eh. Kasi parang kulang pa yung tulog. Pero dahil nagpupukpuk na sila ng alas 8, wala na po akong choice kundi gumising. Parang minsan ang sarap labasin, tapos katukin. Pwede bang magsimula kayo ng alas 10? Pero alam niyo, nire-remind lagi tayo ng Lord na alam yun, may mga bagay na sinusubok yung faith natin. Pero kapag
yung umaga, sinimulan natin na ibinibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Yung galit, papalitan ng Diyos ng galak. Yung tampo, papalitan ng Diyos ng pusong nagagalak, pusong masaya. Sabi na nga lang namin ni Binyag, gumawa na tayo ng kape, tapos bigyan natin silang kape. Pero alam niyo yun, merong something na magbabago sa atin kapag yung faith natin ay tunay na nakaposisyon sa kung sino ang ating Panginoong Hesus. Subukan niyo po araw-araw na i-declare na yung buhay at yung araw niyo ay kay Kristo. Subukan niyo pong i-declare yun everyday. Maniwala po kayo sa hindi, may gagawing napakalaking bagay ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pangatlo, grace produce purpose. Grace gives direction and mission. Grace is not just for transformation. It directs our actions, priorities, and relationship towards God's plans. It is also moves us from being self-focused to God-focused. Babuklat po tayo sa Filipos chapter 2, verse 13. Sabi po rito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. So kapag po tayo ay tunay na naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang mga salita, sabi po rito, ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang kailangan lang po natin ay tunay na manampalataya sa Panginoon, isabuhay ang kanyang salita, at yung pagsunod sa kanyang kalooban, siya na po mismo yung tutulong sa atin para magampanan po natin yung mga bagay na yun. Kaya nga sabi po ng Efeso, di ba? Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kaya tayo naligtas. Kundi sa ating pananampalataya, at after po nun, ang Diyos ang tumutulong sa atin para gumawa ng mabubuting bagay. Hindi po mabubuting bagay tapos salvation. Ang nangyayari po dapat, faith, salvation, tapos mabubuting gawa. Ito lang po ay nag-overflow sa nilalaman ng ating puso. Kung ang nilalaman ng puso natin at ang buhay po natin ay tunay na buhay kay Kristo, hindi po tayo mahihirapan na sumunod sa kanyang kalooban. Sapagkat yung strength na naggagamitin natin sa araw-araw is strength na hindi nagmumula sa atin, kundi strength at desires na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras po na ito, ang panawagan ng ating Panginoong Hesus para sa bawat isa sa atin, na hindi lang po nating tanggapin yung kanyang mga salita, paniwalaan po natin ito, at higit sa lahat, tayo po ay mamuhay sa kanyang mga salita. Kasi minsan, mas gusto lang nating tumanggap eh. Parang gusto natin tapusin na agad doon. Pero ang nais ng Lord, isapamuhay natin yung salita niya. At after nating isapamuhay yon, mag-reflect po ito sa ating buhay. At dito po ako magtatapos sa Lucas. Sa John chapter 11, verse 1 hanggang 44. Ito pong storya na to ay tungkol kay Lazaro. Dito po,
Si Lazaro po ay namatay. Pero siya ay muling binuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito pong story ni Lazaro ay nagpapakita ng pagtanggap, ng paniniwala, at pamumuhay ng salita ng Panginoon. Si Lazaro po ay patay. Siya po ay dead for 4 days. Kumbaga, no hope, no life, and syempre, no future kasi siya ay patay na. But when Jesus stood before his tomb, he didn't give advice. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesus, he gave life. He said, Lazarus, come out. And a dead man walked out alive. So, tayo rin po ay patay. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay kanyang binuhay. So, yung voice na tumawag kay Lazaro na lumabas siya doon sa grave ay same din po ng voice na tumatawag po sa atin sa oras po na ito. And yung voice po na tumawag kay Lazaro ay same voice na tumatawag po sa atin para tayo po ay mamuhay sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa oras po na ito, siyasatin po natin yung ating mga puso. If yung faith ba na meron ako ay something na nagpuproduce ng humility, yung faith na something na nagpuproduce ng change, at higit sa lahat, yung faith na nagpuproduce ng purpose. Nawa sa oras ng ito, mga kapatid, hindi lang ito basta mensahe na natanggap natin. Hindi lang po ito basta mensahe na narinig natin. Kundi nawa ito ay maging paalala sa bawat isa sa atin na dapat yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus dapat buhay tulad niya. So sa oras na ito, mga kapatid, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Nais ng Diyos na yung faith natin maging buhay. Sapagkat yung faith na buhay ay kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Yung faith na buhay ay kayang magbago ng buhay. At ito po ang inire-remind sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kung paano siya nabuhay, nais ng Diyos na mabuhay din po tayo sa piling niya. Kaya tayo po ay sumandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming natutunan. Maraming salamat o Diyos sapagkat nire-remind niyo po kami sa mga bagay na dapat naming gawin. Maraming salamat o Diyos sapagkat Ikaw ay buhay. At nais mo rin, O Diyos, na kami maging buhay sa piling mo. Na kung paanong yung one year team namin ay makita rin, O Diyos, sa aming mga buhay. Nais namin, Panginoon, sa oras po na ito, na maging buhay ka po sa aming mga buhay. At dalangin po namin, Panginoon, sa oras po na ito, na yung pananampalataya po namin sa inyo ay tumulong po sa amin at mag-produce, Panginoon, ng humility, ng change, at ng purpose. Panginoon, ang aming buhay ay sa iyo. At ito'y pinagkakatiwala po namin sa iyo.
Hindi na po kami, O Diyos, ang masusunod, kundi Ikaw na po, Panginoon, ang masunod sa aming buhay. Ikaw na po, O Diyos, ang maghari sa aming buhay. Nang sa gayon, magampanan po namin at magawa po namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Palitan nyo nga po, Panginoon, ang puso namin ng desire na nagmumula po sa iyo. Ng desire na sumunod sa iyo. Ng desire na maglingkod sa iyo. Panginoon, sa oras po na ito, wala nang kapangyarihan sa amin ang kaaway. Wala nang kapangyarihan sa amin ang kasalanan. Sapagkat Ikaw ay nabuhay para kami mapawalang sala. Kaya Panginoon, maraming salamat, O Diyos, dahil kami iyon ang pinalaya. At ang magiging tugon namin sa iyo, O Diyos, ang aming buhay ay sinosurrender namin sa iyo. Maghari ka nawa sa aming buhay. At sa mga susunod na araw, O Diyos, makita, Panginoon, na tunay na buhay ka po sa bawat isa sa amin. Magliwanag ka po, Panginoon, sa bawat isa. Maging buhay, Panginoon, ng iyong salita sa bawat isa. Maging buhay, Panginoon, ng iyong salita sa aming mga puso. Nang sa gayon, O Diyos, makita ka po, Panginoon, sa amin. At makita, Panginoon, kung gaano ka po, Panginoon, kabuti. Kung gaano ka po, Panginoon, kadakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa oras na ito, O Diyos, kami nagkapasalamat, Panginoon, sapagkat kami mga mananagumpay. Sapagkat Ikaw, O Diyos, ay Diyos na ang katagumpayan. Maraming salamat po. We no longer ang hari ng aming buhay. Di na po kayo, Panginoon, magdi-decide, Panginoon, para sa aming buhay. Ikaw, O Diyos, Ikaw na po, Panginoon, ang maghari, Panginoon, sa buhay, Panginoon, namin. Maraming salamat po. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan. Sa iyo, O Diyos, ang kadakilaan. Sa iyo, Diyos, ang pagsamba. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Makakaupo na po tayo. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.